Isang mapagpalang panibagong araw po sa ating lahat, mga kapatid. Gusto ko lang magbigay ng reaksyon tungkol dun sa nagbabiral na video kung saan involve ang isang mangangaral, isang pastora, kung saan maraming halo-halong komento ang binibigay sa kanya, pero mostly talaga negative ang ating mga mababasa. Sa mga hindi pa nakakapanood ng video, sinasabing video, ito yung mga kapatid. Sama-sama nating panoorin. Order! Ang sabi sa Biblia, ang lalaki ang dapat nagpo-provide sa babae. Tapos magpapaligaw ka sa hindi nag-aaral? Hindi tapos ng pag-aaral? Hello? Galing sa gano'n ang sinasabi ko lang, dahil royalty ka, huwag kang papatol sa just. Amen? Alam nyo, pag nagtatrabaho ka na, pag lalaki ka, pag nagtatrabaho ka na, higit sa nakikita mo ngayon, ang pwede mong ligawan. Bakit? Siyempre, kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? No. That's not your level. Hindi lang sa material, alam natin na mahirap kausap ang hindi aral. Isipin mo kung hindi marunong magsulat o magbasa. As far as I'm concerned, bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod din ng Panginoon, nakakalungkot kapatid, na makita natin ang ganong sitwasyon. Siyempre, tulad nga ng nasusulat, huwag tayong hahatol. Kumbaga, parang hindi din tayo hahatulan. Kasi kung paano tayong humatol, ganoon din tayo hahatulan. Mamuhay tayo katulad kung paano namuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Bilang isang Kristiyano, isang mananampalataya, dapat makita yun sa atin. Dito tayo sa panahon kung saan marami mga tao ang lumalayo na sa aral ng Biblia. Maraming tao ang umaayon sa sanlibutan. Maraming mga tao na rin ang mga hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, kung tayo mismo hindi tayo titindig, hindi natin ipapamuhay ang salita, maraming mga tao ang hindi maniniwala, o maraming tao ang hindi natin mahihikayat sa ating pananampalataya. Kung magbabase tayo dun sa napanood natin na video, masasabi nga natin na merong pagkakamali dito ang ating kapatid na pastora, no? Bilang isang lingkod ng Panginoon, dapat tayo ang maging instrumento ng ating Panginoon para magbigay ng encouragement, motivation. Tayo yung maging instrumento ng Panginoon para magbigay ng lakas, 'di ba? Bilang instrumento ng Panginoon, dapat tayo yung maging ilaw. Kung sa tingin natin na nagkamali yung ating kapatid, kung sa tingin natin na may pagkukulang ang ating kapatid, maging way tayo ng Panginoon para maging reminder sa kanila, mag-remind sa kanila, tagapagpaalala sa kanila. Kasi ganoon naman yun, di ba, nasusulat na bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, dapat magpalakasan tayo. Dun sa word na yun, magpalakasan. Meaning, kung may nanghihinang kapatid, palakasin natin, payuhan natin. Tayo yung maging lakas niya, hindi yung tayo pa yung magiging dahilan para lalo silang malugmok o para lalo silang manghina. Lahat naman tayo ay prone tayo sa pagkakamali, prone tayo sa pagkakasala. Huwag nating iisipin kailanman na kahit na siya ay lingkod ng Panginoon, ay hindi siya magkakamali, hindi siya nagkakasala. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Kung alam ko maraming matatawa, maraming naiinis. Pero ganun talaga Hindi tayo sa mundo, 'di ba? Ito lang ang napakalinaw living testimony na hindi nangangahulugan na ikaw ay kumikilala sa Panginoon, hindi nangangahulugan na ikaw ay lingkod ng Panginoon, ay hindi ka na prone sa pagkakasala, hindi ka na prone sa pagkakamali. Kaya ang pagiging Kristiyano, 'di ba? Ang pagiging lingkod ng Panginoon
i-embrace natin yung araw-araw. Araw-araw natin i-embrace sa ating buhay na pilitin natin, idalangin natin sa Panginoon na makaya nating mamuhay kung paano namuhay ang ating Panginoong Kristo. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay isang Kristiyano, diba? Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay lingkod ng Panginoon, pero hindi yun nakikita sa ating mga gawa. Diba? Sasabihin natin na tayo lingkod ng Panginoon, pero doon tayo nakikipag-away, nakikipagmurahan sa labas, no? Sabi natin na tayo ay isang Kristiyano, pero namumuhay pa rin tayo kagaya ng sanlibutan ito. Sumasabay pa rin tayo sa uso, sumasabay pa rin tayo sa agos. So, nandito tayo kapatid, hindi para manghusga. Kahit ako mismo nasa inyong harapan, araw-araw nagkakasala ako sa isip, sa salita at sa gawa. At hinihingi ko yun ng tawad sa Panginoon. Dinadalangin ko na kaawaan niya ako, kahabagan niya ako. Bigyan niya ako sa lahat ng pagkakataon ng pusong mapagpakumbaba, pusong handang magpatawad sa lahat ng pagkakataon. Good morning, bro. Mga kapatid, sana maging lesson ito. Masasabi ko na kung ano man yung mga napapanood natin, kung ano man yung mga nakikita natin na nagbabiral, meron tayong matututunan, meron tayong realization sa lahat ng mga napapanood natin. Katulad na nangyari dito sa ating kapatid, hindi pa huli ang lahat, diba? Para itama yung pagkakamali. Alam mo, bilang isang tao, hindi ko to tinitignan na bilang isa siyang Kristiyano o bilang isa siyang mananampalataya o bilang siya isang pastora. Tinitignan ko siya bilang isang tao. Tao kagaya ko na nagkakamali, nagkakasala. Kaya the more na nakakakita tayo ng mga gantong mga pangyayari, mga gantong senaryo, the more tayo lumapit sa Panginoon, di ba? The more na kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. Without God sa ating buhay, mawawala tayo dun sa pattern mawawala tayo dun sa tamang landas. Diba? Kung saan sa ikakabuti, mapupunta tayo dun sa mas ikakasama. So, to sum it all, sa pagtatapos nito, ang lesson na natutunan natin dito, huwag tayo maging kampante. Araw-araw, kailangan nating bitbitin, kailangan nating ipamuhay ang salita. Makita yun sa ating buhay, magliwanag yun sa ating buhay. Yun lamang kapatid, kung ano man yung ginagawa ngayon, nawa samahan kayo ng Panginoon, kung ano man yung mga plano nyo, saan kayo pupunta, samahan kayo ng Panginoon, magtagumpay kayo. Ingatan kayo hanggang sa pagpunta hanggang makauwi kayo sa inyong mga tahanan. God bless you kapatid, mabuhay kayo.